at saka na rin talong din sa bukid mga kamangyan. At areho, yung experience ko nung nagpunta kami ng Japan ay for the go. Pagkagaling ko nga niyo sa palengke mga kamangyan ay dumiretso na ho agad ako din sa aming bahay kubo. Bali nauna na ho pala din sila nanay. Tapos naabutan ko nga niyo na nagawali siya dini. Tapos sorry naman si Kuya Umpong ay nagsimula na rin hong maggamas dini. Gawa ng nung isang araw pa nga niyo niya na plano. Gawa ng kung makikita nyo nga niyo, abay apakadamo na ng paligid. Baka ba nga mamaya may sawa na dining lumabas. Huy! After nga niyo niya maggamas diyan mga kamangyan ay di pumunta na siya doon sa may loob ng bakod. Gawa ng alipat na nga niyo niya yung tanim na sili doon sa pinakang lupa para mas maganda yung sibol. Mas mamunga. Mas mamunga. Marami-rami pa nga niyong gamasin sa paligid. Kaso nga nila ang sabi ko ay sa isang araw na lang para tulong-tulong na kaming lahat. Ang dami rin kasi nag-comment sa inyo mga kamangyan na magtanim naman kami dini ng mga gulay-gulay, ng mga bulaklak. Ay talaga naman ang plano na namin yung dini. Kaso nga nila ang ay medyo naging busy na rin nakaraan. Tapos ang isa pa pala sa dahilan mga kamangyan, yung bakod namin dikit na halos doon sa kubo. Bali yung pinakang paligid doon ng bahay kubo, wala siyang bakod. So mahirap po kapag nagtanim-tanim, baka mamaya ay daanan ng mga aso, ng mga manok. Kaya yan ho, tinaintindi na rin ni tata yung bakod ho dini. Ay for the go. Ay habang nagatambay-tambay pa nga niyo kami dini sa bahay kubo mga kamangyan, ay di nagsimula na mag-igib rin si Kuya Bunjing para nga ni raw ho, maugasan na yung mga nabili namin na hipon, gawa ng yun nga ni ho yung pangulam namin ngayon. Bali nasa 2 kilo nga ni ho pala ring hipon mga kamangyan at 480 pesos. Pesos so ang 1 kilo. Medyo mura-mura pa nga ni ho ring hipon din sa amin mga kamangyan dahil sa ibang lugar mga pagkamahal-mahal. Para may iba naman nga ni ho, yung luto na gawin namin din ay yung tempura baga. Medyo natataka mo kasi ako doon ng isang araw pa mga kamangyan at wala naman ho kaming mabilan din kaya kako, edi kami na lang yung magaluto. Next naman, after nga ni ho maugasan mga kamangyan, ang sunod naman agawin din at tagtagin yung ulo, tapos so yung pinakang balat. At tira lang yun sa may bandang bunto, tapos ahiwain doon sa may likod para makuha yung parang pinakang bituka. Tapos yung sa may pinakang buntot, kailangan daw garnihin, gawa ng yun daw ay dumi. O tamo may natutunan naman kayo sa akin, may feeling. Tapos ahiwa-hiwaan lang ng konti, tapos medyo flat-flat hanggang sa maging gayano yung itsura. So ayun, nagtulong-tulong na nga niyo kami din ng mga kamangyan, at arin na nga niyo si Kuya Julius nyo. Wow, Kuya Julius! So madalas hindi nyo ho talaga siya nakikita din, gawa lang syempre siya yung nagkakamera sa amin. Hindi nyo lang ho siya nakikita sa video, pero araw-araw ho namin yung kasama diyan sa pagluluto. Ay minsan nga niyo ay mas pagod pa yan kaysa sa amin. Kaya siguro deserve mo ng kiss. Hoy hindi, wag gayon. Ay kahit nga niyo marami-rami na kami din yung nagatulong-tulong, ay medyo natagalan pa rin kami. Gawa ng syempre kailangan na talagang ingatan yung pag-iintindi na rin. Yung pagtagtag ng pinakang balat, gayaan. Kaya parang nagbago na ho yung isip ko. Parang gusto ko na lang ang bumili o magluto na lang ng iba. Hala, bakit naman nagbago ang isip? Ay tingnan nyo naman na rin aking pamangkin at ginawa ng yoyo ring hipon. Kaya habang nagawa nga niyo namin yung mga kamangyan, ay namimiss ko na naman yung paghuhuli nga niyo ng mga seafood. Kaso nga nila ako kapag gagawin ko ulit yun, ay hindi ko masasama sila nanay, yung aking mga pamangkin. Gawa ng yun ho, ay malayo-layo din sa amin, tapos mapagod din talaga. After ilang minuto mga kamangyan, ay dinatapos din naman kami sa paglilinis na ring hipon. Tapos nangingi nga niya ako din sa pamangkin ko na rin parang Jilly Ace. Abay, ayaw man lang ako bigyan, ay talaga makukuro. After malinisan yung mga hipon, ay diarit nilipat na nga ni ho ni Ate Shin at saka ni Julina din sa isang lagayan. Tapos sinabal ko nga nila ang gayatin din ni aring lemon, gawa ng hindi pa pala nagagayat, kakachismis kanina, ari. Ay diarit nilagay na nga ni ho nila din yung paminta, garlic powder, tapos aring nga ni yung ginayat-gayat na lemon. Tapos ababad lang huyaan ng mga 1 month. Hoy, sobrang tagal hindi, mga 30 minutes. Tapos ayun, nagsimula na rin magatong diyan si Ate Tintin ng ating headband girl. At bago nga ni ho yun maprito, ay kailangan muna ng pinakang breading. Ay, sana may pagayon. So, nagdagay lang ako din ng itlog, cornstarch, harina, konting tubig, garlic powder, tas ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huy! Maglagay na rin pala ako ng yellow diyan mga kamangyan para mamaya kapag nagprito tayo, mas malutong. O, mas malutong. Napainit na rin pala ako ng mantika din at talagay din damihan ko na para syempre lubog na lubog sa mantika. After 30 minutes sa mga kamangyan, ay digarni na yung itsura, tapos alagayan din tapos din sa harina, tapos din sa breadcrumbs. Bali, isa-isa ko na nga yung nilagay diyan. Medyo madali-dali lang naman rin gawin. Talagang magatagal lang doon sa paglilinis ng hipon. Pero yung mga susunodong steps ay madadali na. Wow, susunod na steps. Sabi ko pa nga ni Hodian, aba dati natitikman lang natin yung tempura na tichirya. Aba ngayon ay talagang yung legit na. May mas bongga pa Hodini na tempura, yung talagang mga nasa restaurant. Pero syempre yung agawin natin ngayon ay yung kaya lang ng ating budget. Dati nga niyo yung mga tichiryang tempura, yung mga sikat Pinoy, mga bangus. Aba inaulam pa namin yun sa kanin. Talaga naman yung pagkasarap-sarap. Tapos alagyan mo pa yun ng toyo. Ay talaga namang taob ang kaldero. At dahil nga niyo first time na ang namin magluto na rin, hindi namin alam kung anong akalabasan. Baka mamaya ay magmukha arang lechon. Ay, sobra naman. Kapag magaluto ho pala kayo ng garni mga kamangyan, dapat ho ay medyo mahinalaang yung apoy. Gawa lang kapag sobrang init na ng mantika, mabilis nga ning maluluto yung breadcrumbs. Ay diluto na yung ibabaw, yung ilalim ay hindi, yung pinakangipon. Tapos ho, yung itsura na rin, syempre nakakatakam naman at brown na brown. Pero yun nga yung nakikita kong mga tempura, madalas ho ay light lamang yung kulay. Wow, light ang kulay. Ay bika ko aring ating inagawa, hindi na tempura, mukha na ring turon. Ay tinanong ko nga niyo rin si kuya kung luto na baga yung hipon. Abay sabi ay okay na daw naman yung lasa ay. Ay ang problema na lang namin ay
may kulay, dapat mas mapalight siya. O ay di aret, nagsalang na ulit kami. Siyempre, gagawin namin yung best para talaga namang masarap na tempura yung magagawa natin. Gawa ng yunayapang benta ko sa inyo ay huyapang benta. Habang nagaluto nga niyo ako din ng mga kamangyan, abay tingnan nyo naman na rin aking pamangkin at nangingialam na naman din eh. Abay maya nagulat ako, abay nag-iiyak na. Abay tingnan nyo naman kung anong itsura, ano na nangyari sa iyo. Medyo mahina-hina na yung apoy mga kamangyan at hindi na sobrang init na ring mantika ay dinakuha na namin yung gusto naming kulay para ho din sa tempura. Yan, ganyan lang ang kulay, hindi yung sobrang brown na na. Abay matapos malinisan, bumalik na naman, walang kadala-dala. Bali hindi lang pala tempura yung aulamin namin ngayon mga kamangyan. Gawa ng aringanin si nanay, gusto raw niya nung talong. Uy, gusto ng talong, pero syempre hindi yung as in normal na prituhin mo lang. Syempre parang gayon din sa tempura yung agawin, may mga pa breadcrumbs pa. Bali yun inaluto ko na rin dati mga kamangyan at nagustuhan nga ni ho nila kaya kakoy di agawin ulit. Hindi naman ho yung sobrang hirap lutuin kaya kapag kunyari nag-request yung mga anak ninyo para mapatikim nyo ng gulay, pwede nyo rin gawin. For the go. Ay dari mga kamangyan, di ka kanina nabanggit ko na namimiss ko nga na yung paghuhuli o panguha ng mga seafood. Naku, kung alam nyo lang grabe talaga yung paghihirap namin doon. Ay, akala mo talaga. Pero seryoso mga kamangyan, yung pagpunta pala ang namin doon. Grabe, sobrang pagod na, ang init, naabutan kami ng ulan, sobrang putik minsan. So ang kasama ko lang talaga noon, si Julina o si Kim. O minsan naman, kapag talagang busy yung isa, edi yung isa lang ang makakasama ko. Kapag malapit yung apuntahan, okay lang ang kumaalin doon sa kapatid ko. Kaso nga nila kapag sobrang layo, kailangan mo talaga nakasama si paring Junyo. Gawa ng kapag hindi on kasama, hindi kami apayagan ni nanay. So minsan, sobrang busy talaga ni tatay. Gawa ng konsyal pa siya noon. Ay, ako naman, mapunta talaga ako kahit hindi kasama si tatay. So syempre, aring si nanay, hindi man panatag yung loob. Pagalitan niya si tatay. Gawa ng syempre, concern na concern si nanay at ako ay babae. Naks naman. Sabihin nun ni nanay, sige Junilo, kapag may nangyari lang dyan sa anak mo na masama, talaga ikaw lang asihin ko. Kaya rin si tatay ay no choice. Hindi kami asamahan kahit pa yan ay hanggang gabi. Hindi kayo minsan ay hindi pa makatagay at gawa nga nilang inasama ko. Aray At habang nahintay nga niyo namin na maprito yung talong, ay dari si Ate Tintin ay pinagsama lang yung ketchup at saka mayonnaise para arin na ho yung pinakang sausawan nga ni ho ng talong mamaya. Pero yung sa tempura ho mga kamangyan, may iba pa yung sausawan pero mamaya pa ho, pagluto na lahat, gawa ng abay, wala na kami lutuan ay. Nagtulong-tulong na nga ni ho kami din yung mga kamangyan at ang inahintay na lang naman ho ay aring talong para nga ni ho makapagluto na ng sauce. After ho nun abay, makakakain na. Nung maprito na nga ni ho yung talong mga kamangyan, di ni ho sa malinis na kawali, naglagay lang ho ako ng butter, tapos arehong iba, tapos syempre arehong cheese. Yan ho yung pinaka magiging sauce o pinakasausawan ng ating nga ni hong tempura. Pero kahit kanin naman walang sausawan, masarap naman na yun. Pero syempre, mas bongga pa rin kapag may sausawan. Dahil nga niyo medyo marami-raming cheese na nilagay din ng mga kamangyan, ay medyo maalat-alat. Kaya nagpalagay pa ho ako diyan ng konti hong asukal para balanse yung lasa. Nung maluto na nga niyo, ay dinilipat na namin din sa isang lagayan. At sa wakas ay naluto na lahat. Kaya tayo ay makakakain na. So syempre, atry natin isawsaw din. At grabe, tingnan nyo naman yung itsura mga kamangyan. Grabe, sobrang nakakataka. Parang nasa restaurant. Hoy, napaka-OA. At syempre, wari din pinasosyal natin na talong. Wow, pinasosyal. So alam nyo na mga kamangyan, abay kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho, isabayan nyo ng kumain dini. Aba naman. Ay, dari nga niyo mga kamangyan at nagsimula na ho kami kumain dini. At syempre, tinikman na agad namin aring mga niluto. Kung ayos baga ang lasa. So syempre, inuna ko nga niyo tikman diyan, aring nga niyo tempura. At talaga nagustuhan ko. Ako nga niyo, abay, mukhang makakaulit-ulit na luto ng garne. Minsan ho kasi mga kamangyan, ang hirap na rin talagang kumain sa mga restaurant. Lalo na ho kapag gutom na gutom ka na. Kaya syempre, yun ay alutuin pa. Mapili ka pa kung alin doon ang gusto mong ulam. Ay, di kapag naman sobrang daming pamilian, ay kahirap-hirap mamili. Tapos minsan sa sobrang daming tao, mapila ka pa talaga, gayaan. Abay, talaga gutom na gutom na. Kaya minsan ang ginagawa na lang talaga namin, nagaluto na lang kami din eh. Medyo maasikaso lang talaga, pero hindi naman sobrang pagod dahil nga niyo, marami naman kami nagatulong-tulong din eh. Abay, tingnan nyo naman yung aming pamilya din eh, parang isang barangay na ay, ay nabiro-biro ko pa nga niyo si nanay at si tatay din eh. Kako, abay, parang mapapasaing ulit ng isa pang kaldero at mukhang ako lang nga ni. Alam mo naman ho, ilang minuto pa lang ang inalipas, eh, paubos na agad yung kanin. Sabi ko pa nga ni Reno diyan, ay sulitin na namin yung pagkakain ng mga hipon. Gawa nga niya ba, sa susunod na ulit makakatikim at talagang pamahal ng mga bilihin. So ayun mga kamangyan, kung hindi pa ako kayo nakakapag-try ng garning luto sa hipon, no, ay alam nyo na. Magluto na ho agad kayo para ako'y madayo diyan sa inyo. Ay nagalambing pa nga ni Odin si nanay, arin naman si tatay, wala man lang kalambing-lambing sa katawan. Abay, paano kayo nakabuo ng 5 anak? Ang dami nga ni Reno pala nag-message sa akin mga kamangyan, na ilabas ko nga ni raw ho yung video nung namasyal nga ni ho ako ng Japan. Muntik ko na nga ni ho makalimutan, buti na paalala nyo. Kapag garni ho pa ng travel sa ibang bansa mga kamangyan, alam nyo ho na nagapabuko talaga ako sa travel agency. Ay di nga nila ako nagpabook sa Victory of Alteas Travel and General Services. Grabe mga kamangyan, sobrang smooth, sobrang saya talaga ng travel kapag di na ako nagpabook. Kasi dyan din ako nagpabook nung nagpunta ho kami ng Korea. Kaya kayo mga kamangyan, kung nagabala
magbabalak kayo na mag-travel, mas maganda kung meron kayong travel agency. Para syempre hindi aksaya sa oras, hindi aksaya sa pagod, sa pera. Lalo na kapag first time nyo pala ang mamasyal o kaya naman sobrang dami ninyo, grupo kayo gayaan. So talaga namang for the go, hindi na masakit ang inyong ulo. So balik na tayo din mga kamangyan. Bali nandito na nga niho kami sa Japan at grabe, sobrang gaganda talaga ng mga pasyalan. Isa talaga sa mga gusto kong puntahan na bansa ay ari nga nihong Japan. Lalo na ho nung bata pa ako, talaga inapangarap ko lang ang ari dati. Alam na marami-rami nga nihong lakarin. Ayan at nagboots pa o. Ngalay man din. Pero pala yung punta namin din mga kamangyan dahil nga niho bloom na bloom yung cherry blossom. Ari daw ho ay mga 5 days lang ang nagayaan tapos mabalik na ulit sa dati. Pero tawanan nga niho kami diyan gawa ng pagkalakas-lakas ng ulan ay para na magbagyo. Ari So ayun, ang linis din ho pala ng paligid din mga kamangyan at ang cute talaga ng mga building. Tapos yung mga pagkain nila, sobra talaga nakakatakam. Tapos nakakatuwa kasi nga yung lasa ng mga pagkain nila. Parang gayon din sa atin talaga yung malasa. Kasi nga nung nagpunta kami ng Korea, yung mga pagkain doon medyo matatabang. Kaya kailangan mo lagyan ng mga pampalasa, gayaan. Pero din yung sa Japan, ayan, talagang kalasa na din ng atin para naranasan sa Pilipinas. Mura rin na pala yung mga bilihin din ng mga kamangyan. Kung ikaw ay turista, pero kapag ikaw daw ay OFW din, medyo mahal na rin yun. Kaya rin na pala mga kamangyan, gustong gusto ko yung nagpabook sa mga travel agency. Dahil nga niyo, may mga kasama ka ng mga Pinoy. Tapos so, kapag may mga apasyalan kayo, syempre magkakasama kayo doon sa bus. Makikilala niyo yung isa't isa, gayaan. So magkakaroon kayo ng bagong kaibigan galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. O syala, malay niyo hindi lang ang kaibigan niyo makilala niyo doon. Diba? Ay kinilig pa nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng nilibre pa ako na rin si ma'am noong nga niyong strawberry. Kaya rin pala dahil gustong pumunta ng Japan mga kamangyan. Dahil nga niyo, maliban sa magaganda talaga yung pasyalan, ay mababa ito yung mga tao din. Sobrang sisipag din ho. Kaya nga niyo kahit mga matatanda din ay nagkatrabaho. Bali 5 days nga niyo pala kami din sa Japan mga kamangyan at kulang ho yung 5 days para mapasyal ho yung buong Japan. Gusto ko rin ho talaga na nagkapapasyal sa ibang bansa mga kamangyan dahil nga ni ho marami kang marirealize sa sarili mo, sa paligid mo, gayaan. Kung may problema ka talaga may isip mo na sobrang lawak ng mundo. Hindi lang ikaw yung may problema, may mas malala pang problema kaysa sa iyo, gayaan. Makikita mo rin na dapat talaga ina-enjoy ang life. Ina-enjoy ang life. Tapos nagpunta rin na pala kami din sa isang forest mga kamangyan kung saan ay trending din. Ari ho yung inapuntahan ng mga taong gusto nang mag-end ng life, gayaan. Papasok pa nga nila ako kami din ng mga kamangyan na inakabahan na kami. Gawa ng possible daw na may makita kaming mga kunguro na ability. Hindi na nga niyo kami tumuloy doon sa pitangang loob gawa ng natakot na rin nga niyo yung mga kasama ko din After nun mga kamangyan, ayan at nagdiretso na nga niyo kami din sa Mount Fuji. Minsan nga nila ang daw rin magpakita at ang swerte ho namin na nagpakita yan sa amin. Sobrang thankful nga niyo kami kay Ma'am Bebeling Castillo. Siya ho yung pinakang head noong sa travel agency. Dahil nga niyo nung nakaraan sana kami mapunta din sa Mount Fuji. Ay kung nung nakaraan kami pumunta, hindi ho namin makikita yan ang gayang kaganda. Ay di in-adjust yung date. O tingnan kitang kita. Ayun lang naman yung mga video ko din ng mga kamangyan. Gawa nga niyong sa sobrang enjoy ay hindi na ho namin na videoan yung iba pa. So ayun na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page. At i-sharing video, no? Kasi hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y maghanap muna ng hapon din Tapasalubong ko sa inyo. Bye-bye, love you. Uy!